Tay, pwede bang huwag kang lumapit sa akin? Ang lansa ng amoy mo. Magbihis ka na nga dyan ng bagong damit. Nakakahiya sa mga trabaho ko pag dumating sila dito. Bakit mo ako ginaganito, Carmelita? Ginawa ko naman ang lahat para makapagtapos ka ng pag-aaral. Tapos ito ngayon ang isuklay mo sa akin? Wala kang utang na loob. Pangarap noon ni Sebastian na makapagtapos ng pag-aaral at makapagtrabaho sa barko. Gusto niya ring makarating sa iba't ibang panig ng mundo. Subalit ang pangarap na iyon ay tila maipon lamang sa kanyang isipan. Dahil sa maagang naulila itong si Sebastian mula noong nasawi ang kanyang mga magulang. Bumuhos kasi ang malakas na ulan. Yun na pala ang dahilan para hindi sila makabalik sa Pampang at walang katawan ang nakita. Durog ang sinasakyan, subalit walang mga magulang ang natagpuan. Kaya naman sa murang edad, si Sebastian nagbawa ito ng paraan para mabuhay. Wala na siyang ibang kamag-anak, kaya naman mag-isa na lamang sa buhay itong si Sebastian. Hindi man lang naranasan kung paano maging masaya sa piling nila. Dahil doon, walang pangarap ang natupad sa buhay si Sebastian. Buong buhay nito sa dagat na lamang nakatuon ang kanyang pansin. Katulad ng kanyang ama at ina, pangisda rin ang kanyang naging hanap buhay. Ang pangarap niya sa barko ay dandahan niyang nakalimutan. Lumipas ng ilang taon, nasa tamang edad na itong Sebastian. Ngunit kahit anong pagpapakilala nito sa babaeng gusto, ay tila umiwas ito sa kanya dahil sa kanyang kalagayan sa buhay. Walang sinuman ang gustong magpagkaibigan sa kanya. Nakatira lamang si Sebastian sa bahay gamit ang mga tagpi-tagping yero. Minsan tuloy sumagi sa kanyang isipan na sana ay hindi na lamang siya pinanganak sa mundo kung ganito lamang din ang kanyang naging buhay. Isang umaga noon, maagang pumalaot ang binata. Nagbabasakaling maraming mahuling isda. Hindi nga siya nagkamali, sa araw ding iyon halos mapuno ang batya na kanyang dala. Sobrang saya ng binata dahil maaari niya itong ipagbili at makalikom ng pera para sa kanyang sarili. Subalit noong nasa dalampasigan na ito, may kakaiba siyang narinig, tila isang sanggol ang umiiyak. Hindi niya alam kung namanikmata lamang siya, pero habang papalapit ito ay lalong lumakas ang iyak ng bata. Hindi nga siya nagkamali, isang sanggol ang nakabalot ng lampin habang nasa loob ito ng isang basket. Lumambot tuloy ang kanyang puso at naawa siya sa naging sitwasyon ng sanggol. Hindi niya alam kung sino ang walang awang nag-iwan ng sanggol sa may dalampasigan. Noong nilapitan niya ito, bilang komento sa pag-iyak ang bata na para bang alam nito na may tutulong sa kanya. Naawa siya dito, pero may pagkakataon na nagdalawang isip siya kung paano niya malagaan ganung wala siyang sapat na pera para pangtustos sa bata. Pero mas nangibabaw pa rin ang pagmamahal niya dito. Ginawa ni Sebastian ang lahat para malagaan at mapakain ang sanggol. Kinabukasan dahil walang ibang mapag-iwanan ng sanggol, napilitan lamang itong isama sa laot. Ngunit sa hindi niya inasahan, sa unang pagkakataon, mas dumobli pa ang huli na isda. Marahil isang lucky charm ang batang ito dahil sa mga pagpapalang kanyang nakukuha. At dahil doon, nabili nito ang pangailangan ng sanggol. Araw-araw niya itong dinadala sa laot. Nagaya ng nangyari, maraming isda pa rin ang kanya nahuli gamit lamang ang lambat. Ilang linggo, buwan niya itong kasama pero wala pa itong pangalan. Kaya naman naisipan ni Sebastian na bigyan na ito ng pangalan bilang Carmelita. Dahil sa naging swerte ang batang iyon, napagpatayo siya ng simpleng bahay at nakaipon ng pera para sa pag-aaral ng bata. Lumipas ng 6 na taon, nagsimula na ang mag-aaral itong si Carmelita sa elementarya. Pumasok sa isipan ni Sebastian na tungkulin niyang pag-aralin ang bata. Ayaw niya maging katulad ang batang iyon sa kanyang paglaki. Tay, may itatanong lamang ako sa inyo. Lagkas akong binubuli sa school. Bakit daw wala akong nanay? Bakit kayo lang daw ang palaging naghatid sa akin? Carmelita, bata ka pa noon. Iniwan na tayo ng nanay mo at sumama ito sa ibang lalaki. At mula noon, hindi na siya nagparamdam pa sa atin. Anak, ang mahalaga ngayon, narito pa ako bilang tatay at nanay mo. Carmelita, sikapin mo makapagtapos ka ng pag-aaral at huwag kang mag-alala dahil narito lamang ako sa iyo. Salamat, tay. Nagpatuloy na lamang sa pag-aaral si Carmelita habang pangisda pa rin ang trabaho ni Sebastian. Ngunit dumating sa punto na mahina ang ulihan ng isda
Pero kahit ganun pa man, hindi nawala ng pag-asa ang lalaki na makakaya niya itong harapin ang lahat ng pagsubok. Tay, pinatawag po kayo sa school. "O, bakit daw, Carmelita?" "Hindi ko po alam, tay." "Sige anak, pagkagaling ko sa dagat, didiretso ako sa school nyo." "Magandang araw po sa inyo, ma'am. Ako nga pala ang tatay ni Carmelita. Ano po nagawa ng anak ko sa inyo?" "Naku sir, wala naman po. Ang totoo nga niyan ay may award po ang anak ninyo bilang top 1 sa klase." "Congrats Sir Sebastian. Napalaki niyo na maayos ang anak ninyo." "Nako, totoo po ba yun ma'am?" "Yes sir, dahil dun po, nag-offer ang school namin ng full scholarship sa kanya." Labis ang sayang naramdaman ni Sebastian sa balita ng kanyang principal. Isang araw noon habang nasa eskwelahan si Carmelita, mula sa tabing dagat napansin ni Sebastian na may babaeng nagumasid at tila may nahanap ito. Nais niya itong lapitan subalit bigla itong umalis matapos siyang nakita. Hindi niya pamilyar ang babaeng iyon kaya naman nagtataka ito kung bakit nasa harapan ito ng kanyang bahay. 20 taon ang nakalipas. Nasa kolehiyo na itong si Carmelita. Kahit kabilang ito sa scholar, nagsumika pa rin si Sebastian para sa gastusin at pangailangan ng kanyang anak. Hapon na noon habang naglakad pa uwi sa kanilang bahay ang dalaga, naramdaman nitong may sumusunod sa kanyang babae. Pero hindi na lamang ito nagpahalata. Kailangang mahuli ni Carmelita ang babaeng ito kung bakit siya laging sunod ng sunod kaya agad siyang nagtago. Nawala sa paningin ng babae itong si Carmelita at napakamot na lamang ito sa kanyang ulo. Maya-maya pa bigla itong sumulpot sa harapan ng babae. "Ako bang hinahanap mo, ate? Sino ka ba? Bakit lagi mo akong sinusundan?" Agad namang umalis ang ginang matapos niyang nakaharap ang dalaga. "Tay, alam niyo, lagi ko napapansin na araw-araw na lamang may sumusunod sa aking babae. Baka naman siya ang nanay ko. Ayaw lang niyang mapakilala sa inyo dahil nahiya ito. Anak, noon pa man, kung talagang gusto niyang humingi ng tawad sa atin, dapat noon pa niya ginawa. Pero tay, kung sakali bang humingi sa'yo ng tawad ang babaeng iyon, patawarin niyo ba? Ikaw Carmelita, mapatawad mo siya?" "Tay, noon pa man, gusto ko maging kumpleto ang pamilya natin. Gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon. Gusto ko siyang tanongin kung bakit niya tayo iniwan. Carmelita, kung ano magiging desisyon mo, bakit hindi?" Pero sa loob-loob ni Sebastian, alam niyang wala talaga siyang asawa at hindi niya rin alam kung sino ang taong laging sumusunod sa kanila. Tuloy na nga nakapagtapos ang dalaga sa kanyang pag-aaral at kasalukuyan itong nagtatrabaho bilang isang manager sa bangko. Napakasaya nitong si Sebastian dahil nagbunga na rin ang kanyang pagsakripisyo bilang isang mangingisda at isang ama. Isang beses lamang sa isang linggo na uwi sa bahay itong si Carmelita. Nakapagdesisyon siyang mangupahan na lamang para hindi na magastos sa araw-araw dahil kailangan niyang mag-ipon para sa ikabubuti ng kanyang tatay Sebastian. Ngunit sa kasamaang palad, sa halip na makapag-ipon, hindi niya nakontrol ang sarili. Lagi na lamang itong bumibili ng mga bagay na hindi naman niya kailangan. Hanggang sa naging habit na ito, pagwaldas ng pera kasama ng mga barkada. "Carmelita, ilang buwan na tayong magtrabaho pero hindi mo pa rin pinapakilala sa amin ang tatay mo." Saad naman ng area manager na kanilang pinapasukang bangko. "Kung okay lamang sa'yo, dalawin natin ang tatay mo para naman masurprise ito." "Naku ma'am, wag na po." "Ano ka ba? Ayos lang sa akin yon. Para naman makilala ko siya." "Ikaw pong bahala ma'am." Dahil walang pasok ang bangko, nakapagdesisyon ang dalawa na magtungo sa bahay ni na Carmelita. "Ma'am, pasensya talaga kayo sa bahay namin ha." Naunang pumasok sa loob itong si Carmelita, habang nasa labas naman naghintay itong si Amy. "Tay, bakit ganyan ang suot ninyo? Ang lansa nyo naman. Pwede bang mabihis kayo? Darating ngayon dito ang boss ko, nakakahiya sa kanya." Biglang lumapit itong si Sebastian sa anak para yakapin ito. "Tay, pakiusap, magbiso na kayo, ang baho niyo talaga." "Anak naman, alam mo namang medyo talaga malansa ang isda, di ba? At ito ang trabaho ko para naman mabuhay ako. Sige na tay, pakiusap, magbiso na kayo. Isang araw lang ako narito, tapos ganito pa?" Sige na." Ma'am Amy, tuloy po muna kayo. Pasensya na kayo, medyo makalat lang sa bahay." "Magandang araw po sa inyo tatay.
Sebastian, nabanggit kasi sa akin ni Carmelita na mag-isa lamang kayo dito sa bahay nyo. Kaya naman sinamahan ko siya muna para naman makilala ko kayo. Magandang araw din po sa inyo, ma'am. Pasensya na po kayo, ma'am, ha? Hindi ako napaghanda eh. Ito kasing anak ko biglang sumusulpot dito na hindi ko man alam. Carmelita, bakit hindi mo na lamang isamang tatay mo sa apartment na inupahan mo? Total naman malaki naman ang sahod mo at para naman hindi mahirapan ang tatay mo. Ma'am Amy, kaya pa naman po ni tatay magtrabaho eh. Tatay Sebastian, gusto niyo bang sumama sa anak ninyo sa syudad? Wala naman po problema sa akin, ma'am, pero gaya ng sabi ni Carmelita, kaya ko pa naman po magtrabaho. Ilang oras matapos nila mag-usap, nakapagdesisyon ang dalawa na bumalik na sa syudad. Pero bago lumabas itong si Emmy ay may inabot itong sobre sa lalaki. Tay, tanggapin niyo po ito, kaunting tulong. Allowance na lamang sa'yo. Naku ma'am, wag na. Hindi niyo naman po kailangang bigyan ako. Ikaw ang bahala ma'am, basta hindi ako nahingi sa'yo. Habang nasasakyan ang dalawa, hindi mapigilan ni Amy na pagsabihan ang dalaga. Carmelita, hindi ka ba naawa sa tatay mo? Hindi mo ba siya mahal? Ang sabi mo noon sa akin, mag-isa ka lamang binubuhay ng tatay mo at dahil doon nakapagtapos ka ng pag-aaral. Ewan ko ba ma'am? Kahit anong gawin ko parang malayo ang loob ko kay tatay. Siguro dahil hindi ko nakita ang totoo kong ina. Kahit na Carmelita, siya pa rin ang nagpalaki sa'yo, nagpaaral sa'yo. Wala ka ngayon sa pwesto mo kung hindi dahil sa kanya. Mula sa araw na iyon, dahil napahiya sa kanyang boss si Carmelita, minabuti na lamang niyang hindi mo nadalawin ang kanyang ama. Samantalang napansin naman ni Sebastian na may tunog ng mga paa na tila umiikot sa kanyang bahay, kaya agad niya itong sinilip. Isang ginang ang tila may hinahanap, kaya naman agad siya lumabas para kausapin ang babae. Sino ka? Bakit lagi kang pupunta sa bahay ko? Mister, hindi ba ikaw yung nakapulot noon sa isang sanggol sa may dalampasigan? Nasaan na siya? Ikaw ba ang naiwan sa kanya noon? Mahabang kwento mister, pero ako nga pala ang kanyang yaya sa batang iyon. Saksi ako sa naging buhay niyo dito, pero ganun pa man, alam kong ginawa mo ang lahat para mapalaki siya ng maayos. Nasaan na siya? Gusto na siyang makita ng kanyang tunay ng mga magulang. Wala siya dito ngayon. Nasa syudad siya, natatrabaho. Hindi ka ba pinapadala ng pera bilang pagtanaw ng utang na loob? Alam mo miss, napamahal sa akin ng anak ko. Kaya nga nagulat ako kung bakit niyo siya inabandona. Paano kung hindi ako dumaan sa lugar na yon? Mister, kailangan kong itago ang batang yon dahil yun ang utos ng kanyang ina. Dahil may masamang mangyari sa kanya kapag nalaman ito sa mansyon. Pumatol ang kanyang ina sa isang hamak na trabador lamang. Kaya matapos siyang pinanganak ito, binili niya sa akin na ilayo ko ang bata. Miss, naroon siya sa syudad ngayon. Kung gusto niyo, narito ang address ng kanyang apartment. Puntahan mo. Hindi naman ako nagsisi na pinalaki ko ang batang yun eh. Mahal ko siya kaya nga doble-doble ang pagsikap ko para sa kanya. Ngayon na may trabaho na ito, masaya ko para sa kanya. Wala naman akong hinihintay na kapalit. Ang bayad niyo mister. Tawagan mo lang akong Sebastian. Loren na palang pangalan ko. Hayaan niyo, ako na mapaliwanag sa kanya sa lahat-lahat. Eto nga pala, tanggapin niyo kaunting tulong namin sa inyo bilang pasalamat sa kabutihan niyo sa pag-alaga ni Carmelita. Hindi na sana tanggapin ni Sebastian ang offer nitong tulong, ngunit mapilit itong si Lorena. Ilang buwan na rin siyang hindi pumalaot dahil sa tulong pinansyal na inabot ni Amy at Lorena. Ngunit ito rin pala ang magiging dahilan para dapuan siya ng malubhang karamdaman. Nahirapan na rin siyang makatayo pero pinipilit niya ang lahat. Isang araw noon, muling dumalaw sa kanya itong si Lorena. Nakita nito ang kalagayan ni Sebastian. Mister, ano nangyari sa iyo? Lorena, mabuti naman at nakadala ka sa akin. Nagkita na ba kayo ng anak ko? Hindi pa Mr. Sebastian. Dadalhin kita sa ospital Mr. Sebastian. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin dumadalaw ang babaeng iyon? Oo, marahil masaya na si Carmelita sa buhay niya. Yun ang pangarap niya na guminhawang buhay, malayo sa dagat. Mr. Sebastian, huwag kang mag-alala. Dadalhin kita sa ospital. Matapos nila sa ospital si Sebastian, hinanap ni Lorena
ang syudad kung saan nakatira itong si Carmelita. Hindi naman ito nahirapan dahil sa address na binigay ni Sebastian sa kanya. Sino ka? Hindi kita kilala. Carmelita, talaga bang nakaya mong hindi makita ang iyong ama? Bakit? Sino ka ba? Baka naman ikaw yung ina ko na nang iwan sa amin. May sakit ang tatay mo. Kailangan kanya makita. Ano? Kailan pa? Hindi nga niya nabigay sa akin ang lahat ng gusto ko noon. Nagsumikap ako sa pag-aaral, kaya nakamit ko ang lahat ng gusto ko. Bigla siyang sinampal ni Lorena. Wala kang karapatan magsalitaan ng tatay mo ng ganyan. Kung hindi dahil sa kanya, wala ka na sa mundong ito. Hindi ka ba naawa sa kanya? Minahal ka niya higit pa sa isang tunay na anak. Ano ibig mo sabihin? Tama bang narinig ko? Oo, Carmelita. Hindi kanya tunay na anak. Pero tinuring ka pa rin. Siya ang nagpalaki sa iyo pero hindi mo man lamang na-appreciate ang kanyang ginawa? Nasa ospital siya ngayon. Hindi ko alam kung makakaya niyang labanan ang sakit. Nasaan na siya ngayon? Pwede mo ba akong samahan sa kanya? Tay, ano nangyari sa iyo? Bakit hindi ka man lamang tumawag sa akin na masama na pala ang kalagayan mo? Anak, ayaw kong maging malungkot ka kaya hindi ko na lamang sinabi sa iyo. Tay, totoo ba ang narinig ko? Napulot mo lamang ako sa dalampasigan? Totoo yun, Carmelita. Tay, bakit hindi yun sinabi sa akin ang lahat? Nakakahiya ang ginawa ko. Kung hindi mo ako tinulungan, baka wala na ako. Wala na ako ngayon. Tay, sorry kung naging selfish ako sa inyo. Mapagaling ka, Tay. Pakiusap. Sorry anak kung nilihim ko ito sa iyo. Huwag mo akong alalahanin. Siya nga pala, gusto ka rin makita ng mga magulang mo. Huwag ka sana magalit sa kanila dahil meron silang dahilan kung bakit kanila inilayo. Ito nga pala ang yaya Lorena mo. Sumama ka muna sa kanya para makilala mo ang iyong totoong mga magulang. Masaya ako para sa iyo, anak. Tay, basta magbagaling ka. Napayok ko na lamang itong si Sebastian. Senyorita, narito na po kami. Lorena, siya na ba ang anak ko? Ang laki niya na pala. Patawarin mo ako. Kami ng Papa Andres mo. Hindi ko naman inasahan na magiging ganito ang bunga sa pagmamahal namin dalawa. Pero na-realize ng lolo manolo mo na ipahanap ka. Pero huli ng lahat, binawian na siya ng buhay. Sana tanggapin mo kami ng papa mo bilang ama at ina. Niyakap siya ng ina na may luha sa mata. Pero mas naging malungkot itong si Carmelita dahil sa nangyari kay Sebastian. Ito ang may malaking tulong sa kanya kahit na noong bata pa lamang ito. Matapos niyang makilala ang totoong mga magulang, napaalam mo na itong malis para makita ang lalaking nagpalaki sa kanya. Tay, kumusta ka na? Anak, nagkita na ba kayo? Oo tay, pero ikaw ang inaalala ko. Binigyan niyo ang lahat sa akin, pero anong sinukli ko? Sorry talaga tay. Hayaan mo na. Pinapangako ko sa inyo na babawi ako tay. Maraming salamat anak. Kaya mapagaling ka tay, pangako yan. Oo anak, pangako. Dahil sa nadala itong si Sebastian sa ospital, naagapan ang kanyang sakit at bumalik ang sigla nito. Dahil doon binigyan ng panahon ni Carmelita itong si Sebastian dahil alam nilang ang buhay ng tao sa mundo ay may hangganan. Samantalang tinanggap naman ng dalaga ang kanyang totoong pamilya. Kaya ngayon, naging buo na ang kanyang pagkatao na noon ay parang kulang. Bagamat wala pa itong naging boyfriend dahil sa trabaho, darating ang tamang panahon na iibig din ito at sikapin niyang hindi na maulit pa ang pangyayari na kanyang naranasan. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Maraming salamat sa walang asawa ninyong pagsuporta sa ating munting channel. Sana nag-enjoy kayo sa ating kwento. Maraming salamat. Abangan pa natin ang ating kwentong magbibigay ng inspirasyon sa ating buhay. Hanggang dito na lamang at paalam.